Tanggaling formula, tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Bahit para walang bahit, linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo, smart dishwashing paste. ACS. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya. May glow up with a white rose papaya. White rose papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with a white rose papaya. White rose papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Maulan man, no worries na amoy kulog ang damit. Charm Fab Con. Bangong kumaka-bloom. Tanggal amoy kulog sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fab Con with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumaka-bloom sa charm. Charm Fab Con. ACS. Araw-araw, iba't ibang mga bagay na dapat pagtagumpayan. Ang subok kong partner ay MX3 Capsule. Research-based na tested and proven. Helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit. Kailangan lang na long-term ang pag-inom 2 capsules araw-araw. Kasabay ng proper diet and exercise. I am able to make it with the right partner. MX3, dito ako bilib! Mahalagang maalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, Oh. putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain away enzymes na malupit sa dumit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max sa halaga ng unique toothpaste. With Max Protect Formula, help stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try unique Maximum Fluoride Protection para max alaga, max protektado. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes.
Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuhay Lizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Hindi lang sa Metro Manila, pati rin sa Mega Manila. Number 1, ang inyong DZRH. Ayon sa third quarter survey ng Kantar Media, number 1 sa Metro at Mega Manila, ang inyong DZRH. Maraming salamat po sa inyong pagtitiwala. Patunay na DZRH lang ang inyong tunay na pinagkakatiwalaan. Dahil ang DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Saan mang panig ng mundo, nasaan ka man, Pilipino. Serbisyong tapat sa'yo, DZRH. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Ang nagtatrabaho, mapa-opisina man o work from home o mula mismo sa pwesto, sasabayan namin ang break time mo. Sasabayan namin ng mga balita at komentaryo, mga panayam ng mga taong viral ngayon. DZRH Break Time. RH Break Time. Magandang hapon ho, Luzon, Visayas, Mindanao, and worldwide. Isa pang edisyon mga kaibigan ng programang Break Time. Minus ho sinala kay Mayor De Macalma at si Miss Thea Pecho Corpus. Inyong pong lingkod mga kaibigan, si Ray Sibayan para pa rin po sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. RH Break Time. Sa ating pong headlines, Vice President Sara Duterte at 15 opisyal kinasuhan ng plunder, bribery, malversation at graft sa ombudsman. RH Break Time. Red notice laban kay dating Congressman Zaldico. Hiniling po ng NBI sa International Police Interpol. RH Break Time. Rollback sa presyo ng petrolyo abay asahan daw po sa susunod na linggo ayon naman sa Department of Energy. RH Break Time. MMDA nagbabala ng mas matinding traffic
Sa susunod na linggo, dalaman sa tinatawag na Christmas Rush. RH Break Time. 100,000 pulis ikakalat daw po nationwide para matiyak ang seguridad ng Kapaskuhan ayon naman sa Philippine National Police. RH Break Time. Pre-enacted budget para daw po sa 2026 sabay tiniyak na hindi mangyayari. BICAM deliberation, maaari daw tumagal ng 2 at 3 araw ayon po sa Pangulo ng Senado. RH Break Time. Oplan, kontrabaha sa Bacolod City, personal pong sinilip inispeksyon ni Pangulong BBM. RH Break Time. Partial reopening naman ng San Juanico Bridge. Abay personal daw pong pinangasiwaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. RH Break Time. Samantala, Code Blue Alert itataas daw po ng Bureau of Fire Protection kontra mga sunog ngayon pong Kapaskuhan. RH Break Time. Eto, nako, karumal-dumal po ito nangyaring ito. Ano po? Abay yun hong pagputol sa dila ng isang aso sa Valenzuela City. Abay, mariin pong kinondina ng animal groups. Valenzuela LGU naglabas ng 100,000 pisong reward para agad hong maaresto ang salarin. RH Break Time. At ngayon po sa ating mga balita, kinasuhan ng plunder, bribery, malversation at graft si Vice President Sara Duterte at 15 opisyal mula sa Office of the Vice President at maging sa Department of Education o DepEd. Inihain po ng grupo ng mga pari, akademiko, human rights advocates at mga mamahayagang reklamo sa Office of the Ombudsman. Ayon po sa koalisyon, umano'y na-divert na gamit daw po sa maling paraan at itinago ang higit sa 600 milyong piso na confidential funds sa pamagitan daw po ng coordinated schemes na isinagawa ng Office of the Vice President at ng DepEd. Mga ahensya daw po na pinumunuan ni VP Sara mula taong 2022 hanggang Hunyo taong 2024. Kasama sa reklamo ang alegasyon na hindi daw humalinaw ang paggamit ng confidential funds at may posibleng paglabag sa mga umiiral na regulasyon sa paggastos nito. Wala pa hong komento ang kampo ng pangalawang Pangulo kaugnay ng kinakarap niyang mga kaso. RH Break Time. Samantala naman, kinasuhan po ng plunder at graft sa Office of the Ombudsman ng ilang pari at pribadong individual si Surigao del Sur 1st District Congressman Romeo Momo Sr. Ibinabato sa kongresista ang umano'y irregularidad sa pag-award ng higit sa 1.4 bilyong piso na government-funded projects na napunta umano sa Surigao La Suerte Corporation, isang pribadong kumpanyang konektado umano sa kanyang mga kaanak. Kabilang po sa mga proyekto ang flood control works, farm-to-market roads at school building construction na pinaniwala ang inilaan sa naturang kumpanya. Marin naman tinanggi ni Momo ang mga aligasyon at iginit niyang matagal na siyang nag-divest at wala na siyang kaugnayan sa naturang kumpanya na niya'y wala ring operasyon sa kanyang distrito. RH Break Time. Samantala naman, humiling po ang NBI ng red notice sa International Police o Interpol laban kay dating Congressman Zaldico. Kinumpirma sa DZRH ni NBI spokesperson Palmer Malyari na idinaan nila ang request sa Philippine Center on Transnational Crime noong November 23. Orasan niyang maaprubahan ng red notice saka ito'y padadala sa lahat ng member country para daw po ipaalam na may arrest warrant si Ko na inisyo ng local court.
Inagpa ni Malyari na nasa bansa na kung saan siya natagpuan ng mga aresto lalo't walang bisa doon ng warrant mula sa Pilipinas. Subalit dahil naman sa kansilado na niyang pasaporte ni Go, maaari na siyang arestuhin by virtue of their immigration laws. RH Break Time. 15 kaon naman na mga dokumento kaugnay ng flood control scandal ang panibagong dinala ng Philippine National Police Independent Commission for Infrastructure ICI. Kabilang po dito ang mga dokumento ng Alpha and Omega General Contractor, St. Gerald Construction, St. Matthew General Contractor at Silver Wolves Construction Corporation. Una pong sinabi ni ICI Executive Director Attorney Brian Osaka na kabilang daw po sa mga laman ito ay bid documents. Samantala, kinumpirma ni Commissioner Babe Singson na November 14 pa siya nagsumite ng kanyang irrevocable resignation kay Pangulong BBM. Epektibo nga po ang kanyang pagbibitiw sa December 15, ang huling araw ng pagsasagawa ng hearing ng komisyon ngayon pong 2025. RH Break Time. Iginit po ng Chief Executive Officer at Chairman ng Philippine Amusement and Gaming Corporation of AGCOR na si Ginong Alejandro Tenco na wala na siyang kinalaman sa operasyon ng Nation Star Development Corporation. Paliwanag po ni Tenco sa panayam po ng DZRH, taong 2015 pa nang malipat sa kanyang pamahala rito, subalit nung siya'y ma-appoint bilang chairman ng PAGCOR taong 2022 ay nakapag-divest na raw siya ng 100%. Iniyagpa ni Tenco na wala na siyang anumang uri na impluwensya sa naturang kumpanya para makakuha ito ng mga proyekto sa gobyerno. Lumabas sa isang report na nakakuha mo ang Nation Star ng abot sa higit 7 bilyong piso na halaga ng kontrata mula pa noong taong 2022, kabilang na ang 5 bilyong pisong halaga ng proyekto dyan po sa Davao City. Yun po hindi nyo ma-influensyan yun. Una, ADB funded po yun. So, hindi po Nation Star ang nanalo or napagbigyan ng kontrata, kundi po consortium. Kung saan, 3 pong kumpanya kami. Kasama po ang Nation Star, nandun po ang AIM Builders at nandyan po ang China Road. Yan po mga kaibigan, si PAGCOR CEO Chairman Alejandro Tenco. Samantala naman, binigyan din ni Tenco na matagal na sa industriya ang Nation Star at meron naman daw pong maayos na track record dahilan para makakuha sila ng mga proyekto sa pribadong sektor at sa gobyerno. RH Break Time. Isinusulong naman ni House Speaker Faustino D. III at House Majority Leader Sandro Marcos ang mas mahigpit na bersyon na anti-political dynasty bill na naglalayong wakasan ang labis na concentration ng kapangyarihan sa ilang pamilya at palawakin ng batas patas na laban sa politika. Sa bilin na D at Marcos, ipagbabawal ang sabay-sabay o sunod-sunod na paghawak ng anumang posisyon sa gobyerno ng mga magkakamag-anak hanggang ika-4 na antas sa 4th degree of consanguinity at affinity, maging sila ay legitimate o illegitimate at half o full blood. Saklaw po nito ang malalapit na kaanak tulad po ng magulang, mga anak magkapatid, tiyuhin, tiyahin, pamangkin, maging ang pinsan at iba pang nasa parehong antas. Kasama ring ipinagbabawal sa naturang anti-political dynasty bill ang pagtakbo o paghawak ng posisyon ng mga common law spouses o kinakasama para maiwasan ang anumang paraan ng pag-ikot o pag-iwas sa batas. Para naman sa mga kongresista, provincial, municipal at barangay officials, sino man sa kanilang kamag-anak ay hindi maaaring tumakbo o humawak ng anumang posisyon sa kaparehong distrito, probinsya, munisipyo, lungsod at barangay. RH Break Time.
Samantala naman sa iba pang balita, inasa naman po ni Senate President Tito Soto na posibleng tumagal ng 2 hanggang 3 araw ang diskusyon ng Bicameral Conference Committee o BICAM sa 6.793 trillion pesos na 2026 national budget. Gayunman sinabi ni Soto na tutok lamang sila sa disagreeing provision ng bersyon ng Senado at Kamara. Muling binigyan din ng Pangulo ng Senado na hindi napapayagan na may mga maipasok na probisyon bilang individual amendment na hindi napag-usapan sa Kamara at Senado para hindi daw matulad sa naging kontrobersiya sa nagdaang 2025 national budget. Tinagpo ni Senate President Soto na mapapanood ng live ng mga Pilipino ang mga proceedings sa Bicameral Conference Committee sa kanilang pagtalakay sa 2026 national budget. RH Break Time! Standby pa rin po sa iba pang mga malalaking mga balita mga kaibigan sa programang Break Time. Maino sila kay Mayor and Miss Thea Pecho Corpus. Uy, abay, pwede na raw pong dumaan ng may mga kalakihang mga sakyan dyan po sa may San Juanico Bridge, Matapos pong, pero limitado lang po ang load limit. Load limit na, limitado pa. Limitado po ang load, yan, Nasa 1 tonelada lang, Kaya, sandali, ang target lang daw ng DPWH, mukhang pwede raw 12 tonelada ang kayang padanin bago magpasko. Mula sa dating 3 tonelada tapos pero naabot agad ang mas mataas sa kapasidad. Ayun. So, tama ba? 1 tonelada lang, Hindi na lalagpas doon. Mamaya ating alamin mga kaibigan pang detalye ng balitang yan. Samantala naman sa iba pang balita natin sa programang Break Time, abay may tataas daw po ng Bureau of Fire Protection sa Code Blue Alert. Dahil po sila ay magbabantay sa iba't ibang lugar po para maiwasan ang matinding sunog, Ngayon pong papalapit na po ang Kapaskuhan at maging ang pagsalubong sa bagong taon. RH Break Time! Samantala abay nasa 100,000 pulis ang ikakalat naman po nationwide para matiyak po ang seguridad ng Kapaskuhan ayon po yan sa Philippine National Police. RH Break Time! Sa mga animal groups, nakoy matindi yung kanilang pagkondina, Dito po sa nangyari sa isang aso dyan sa Valenzuela City kung saan abay pinuto lang dila. Ano ba naman yan, no? Ayun, abay hindi na ho nakatiis ang Valenzuela LGU. Abay sila daw po handang magbigay ng 100,000 pesos reward para maituro ho yung pong gumawa ng karumal-dumal na krimen sa isang aso. Talaga naman, no? Ay... RH Break Time! Pilipinas ang oras, alas 4:28. Ang oras na yan ay... Amoy forever. Amoy LQ. Amoy Nutella Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Healthy Minute, hatid sa inyo ng MX3. Hi, this is Dr. Edwin Bien. Napapansin mo ba na yung hininga mo ay nagkakaamoy na? O nasabihan ka ng iba na may amoy nga? O hindi na lang ikaw, katrabaho mo, kaopisina mo, o kaibigan mo, pagtabi sa'yo na amoy mo, kakaiba ang kanyang hininga? Baka naman mahilig siyang magkape. At kung ano-anong kape na lang dyan ang iniinom niya, hindi porke ito ay nadidinig niya sa social media, it means healthy yan. Alam po ninyo, ang pagkakaroon
ng halitosis o ito yung amoy sa ating hininga ay hindi lamang problema sa ating ngipin, hindi lamang problema sa ating lalamunan. Nakita ng pag-aaral ng mga doktor na malaking bahagi nito ay dahil doon sa tinatawag na GERD or GERD. Ang ibig sabihin nito ay gastroesophageal reflux disease. Ito ba yung mga taong nangangasim ang kanilang sikmura, nagkakaroon ng gastritis dahil sa kanilang mga kinakain? Sample na lang yung mga kape nga na masyadong acidic. Isama na ron ang cola drinks. Idagdag pa natin ang pagmimiss ng ating mga pagkain sa tamang oras. Para maiwasan ito, hanapin nyo lamang po yung bang mga non-acidic drinks. At dito pumapasok yung ating produkto na nagtataglay ng alpha, beta at gamma nutrients. At alam nyo ba na sa merkado ay may kape na non-acidic? Ang paborito ng marami ay ang ating MX3 Coffee Mix. Ito ay sugar-free, hindi magpapataas ng inyong presyon, ganun na rin ang asukal sa inyong katawan. At of course, hindi magiging dahilan ng palpitation. I-try po ninyo. Ang kaping ito ay nagtataglay ng alpha, beta at gamma nutrients. Kaya, kape pa more, pero dapat hindi nakakapagpa-GERD at bad breath. Muli, this is Dr. Edwin Bien. Let us all stay healthy. Healthy Minute, hatid sa inyo ng MX3. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Dairy Blues. Amoy kalat, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Dairy Blues. Amoy kalat, amoy good vibes. Maulan man, no worries na amoy kulog ang damit. Charm Fabcon, bangong kumaka-bloom, tanggal amoy kulog sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumaka-bloom sa charm. Charm Fabcon. ACS. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na tumitmancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Dairy Blues. Amoy kalat, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Dairy Blues. Amoy kalat, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Dairy Blues. Amoy kalat, amoy good vibes.
Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Pakikinggan ang bawat panig. When you fight for justice, think about the queer people. Kung hindi kami magkukwento, sino ang magkukwento para sa amin? Ang mga panawagan, ipababatid. Hindi talaga ito masusing pinag-aralan ng gobyerno. The women who are beaten and abused. It's time to listen to their voices. Hayan ang iba't ibang boses, mga kwento mula sa iba't ibang anggulo. Dito lang sa Point of View. Mapapanood tuwing linggo, alas 12 ng tanghali sa DZRH TV. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa sigurado. Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon. Time. Hoy, balik po tayo mga kaibigan sa programang Break Time. Minus pa rin sina Lakay Mayor, Deo Macalma, and of course si Mr. Pecho Corpus. Abay, kumusta na po kayo? Abay, kayo ba'y handang-handa na sa darating na Kapaskuhan, ha? Merry Christmas! Ayan, ha? Abay, marami na buwabati ng Merry Christmas and many Christmas. And of course, ngayon pong hapong ito mga kaibigan, abay, syempre, abay, hindi magpapahuli ang DZRH, ha? Na namimigay ho ng pamasko sa ating mga kababayan. Ano po? Abay, syempre, papasok na po tayo sa unang bigwas ng pamimigay ng pamasko sa ating DZRH Pasko Panalo Promo. Pasko Panalo Promo kasama ang MX3. Napakadaling sumali. Makinig lamang sa DZRH Radio o manood sa DZRH TV. At kapag napiempohan kayo ng aming DZRH Roving Reporter, instant 1,000 pesos at MX3 gift box ang mapapasa inyo. Sa Pasko Panalo Promo kasama ang MX3. Ayan, nakapangsanta na ba si Kyle Bulyas? Sabi ko kay Kyle Bulyas, dapat nagsusot ka na ng pang Santa Claus, ano ha? Nagsisilbi ka ng, umaasta ka ng Santa Claus ngayon. Kyle Bulyas, live from Ramos Street, Pio del Pilar, Makati City. Kyle! Yuhu! Magandang hapon, Lakay Ray. Oy, wow! Ang ganda ng ngiti mo, ha? Ayan, Lakay Ray. Nandito tayo ngayon sa kahabaan ng corner siya ng Washington Street at Taylor Street. Dito pa rin sa Barangay Pio del Pilar sa Makati City. At isa na namang winner ang maswerteng mabibigyan ng maagang pamasko dahil nakikinig sila at nanonood sa DZRH. Lalapit ako ng ating winner,
Susot ako lang din siya ng apron. Hi, Tay. Magandang hapon. Live tayo sa DZRH. Ano hong pangalan niya, Tay? Magandang hapon po. Ako si Mr. Gaudencio San Pedro. Ayan, Tay. Ilan taon na ho kayo? 55. Aha. Ano pong pinagkakaabalahan niyo ho sa buhay? Nung mag-retired ako ng OFW, nagtayo lang ako ng maliit na tindahan para kahit pa paano kakaabalahan. Ay, kamusta naman ho ang benta natin? Sakto lang. Sakto lang. Kapag ngayong holiday season ba, pumapaldo tayo. Wala rin naman. Sakto man talaga. Okay lang. Ganyan talagang buhay. Ito ang tanong namin, Tay. Sinong announcer ang pinakikinggan mo sa DZRH? Si Deo Macalma. Yung bubuit. Sa pool. Ayan. Ang galing. Dahil dyan, Lakay Ray. Nasa pool niya, ha? Pasensya ka na, Tay. May importanteng lakad lang si Lakay Deo. Okay. Dahil nakikinig ka sa DZRH, bibigyan ka namin agad ng maagang papremyo. Bibigyan ka namin ng 1,000. Yun! Woo! Congratulations, Tay! Okay. Thank you po. At galing. Yan, Lakay Ray, para tuloy-tuloy ang kanyang pakikinig sa DZRH, bibigyan pa natin siya ng May mini dagdag pa. component. Yun, may mini component pa. Ha? Hindi na magkanda tuto si tatay na bitbitin yung ibinibigay mo Santa Kyla. Ha? Ba? Ayan. Ano pangalan ulit ni tatay? Si Mr. Gaudencio po. Sir Gaudencio, taga saan probinsya ho ba kayo? Pulilan, Bulacan po. Pulilan, Bulacan. Abay, batiin po niyo yung mga kababayan sa Pulilan, Bulacan. Binabati ko yung mga kamag-anak ko dyan sa Pulilan, Bulacan, sa may Santa Pellegrina. Yun. Sana mabuti ang kalagayan nila palagi. Abay, inaabangan daw po kayo doon. Dapat daw umuwi kayo ng Pulilan, Bulacan. Madalang humawi kasi ako lang po yung nag-iiwas sa tindahan. Ayan, muli, Mang Gaudencio, maraming salamat and congratulations po sa inyo. Meron bang dagdag, di ba, Kyle? May dagdag pa. Ay, akala ni tatay yun na lang. Umaga ni tatay, bibigyan pa natin siya ng gift box. Yun. Mula sa MX3. Ayan, Tay. May pangkape ka na. Ang dami na yan, Tay, ha? Medyo nag-diet tayo. Tamang-tama po ito. Salamat po sa DZRH. Salamat din po, Tay. And Merry Christmas po sa inyo. Merry Christmas din po sa lahat ng DZRH po. Ayan. Congratulations kay Tatay at Lakay Ray sa mga nakikinig sa ating ngayong hapon. Tutok lang kayo sa DZRH. Baka kayo na ang susunod na mananalo ng 1,000 pesos at MX3 gift box. Dito lang yan sa DZRH Pasko Panalo Promo kasama ang MX3. Ito ho si Kyle Bulias ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Ang galing-galing naman, ha? Hindi lang isa, kundi tatlo. Tatlong regalo yun, ano, ha? May dagdag ka pa dyan, Kyle. And of course, hindi lang po yan, meron pang kasunod ho na promo natin dito po sa DZRH. Take it away! I-ready na ang inyong cellphone dahil tinatawagan na namin ang next winner sa Kring Kring Panalo Malacash sa telepono. Ano naman to, palakasan sa kapabilisan ng dampot. Kapag narinig ho ninyo nagkikring-kring-kring na yung inyong mga telepono, damputin nyo kaagad, baka biglang magsawa sa katatawag si Wina. Sa iba siya tatawag. Magandang hapon po. Sino po sila? Hello? Hello po. Sino po? Maayong hapon. Sino po sila? Si Jane Gregorio po. Jane Gregorio. Wow. Taga saan po si Ma'am Jane Gregorio? Dito lang po sa North Fairview, sir. North Fairview sa Quezon City. Ano po? Opo. Ay, kumusta naman po dyan sa North Fairview? Maulan ho ba dyan ngayon? Hindi naman po. Ay, hindi. Okay lang. Wala lang nagkaroon ng malaking sunog kaninang Ha? Nagkaroon ng malaking sunog dyan? Opo. Ay, Dito po sa Place A. Ha? Buti hindi naman kayo nadamay po, Ma'am Jane. Hindi naman po. Medyo dalawang kanto lang yung layo. Di nag-evacuate na rin kayo? Nag-alsa balutan na rin kayo? Kasi kung dalawang kanto yun, malapit-lapit na yun. Opo. Oo. Pero okay naman, wala namang nasaktan sa sunog. Wala naman po kayo kumbaga, siyempre marami yung nawalan ng bahay. Ako po, yun lang Pero alarm po kasi. Opo, oo. Ayan. So, ngayon, ready na ho ba kayo, ma'am? Opo. Ito lang naman, simple naman po ang tanong
Ang sagot ay DCRH. Alam nyo na ang sagot, pero ang tanong, anong himpilan ho ng radyo sa buong Pilipinas ang kauna-unahan na at una pa sa balita? DCRH. Yo, galing. Nauna na yung sagot kaysa sa tanong, ano? Congratulations, Ma'am Jane, and Merry Christmas po sa inyo. Hayaan po ninyo, ibibigay po sa inyo ni Miss Wina yung detalye po para makuha po ninyo ang inyong limpak na premyo na tigi-100, ha? Tigi-100 ho yan na 5. Yun. Congrats po, Ma'am Jane. Thank you po. Thank you so much. You're welcome, ma'am. Ingat po kayo palagi and Merry Christmas. Ayan na, nasa kanto na ho yung Christmas, sabi nung kanta. Kaya yung mga kababayan po natin, abangan lang ho ninyo, ha? Yung mga back-to-back na promo ho ng DCRH dahil po sa tuloy-tuloy po ang paimigay po ng pamasko ng inyong himpilan DZRH. At ngayon, balik po tayo sa ating mga balita. RH Break Time. Standby, Miss Let mula dyan sa Malacanang. Pinawi daw ho ni Senador Sherwin Gatchalian bilang chairman ng Senate Committee on Finance ang pangamba na magkakaroon ng reenacted budget para po sa taong 2026. Ito po ay matapos namang maurong na isang araw ang Bicameral Conference Committee o BICAM para po sa higit sa 6 na trilyong pisong panukalang budget para po sa susunod na taon. Ngayong araw ay dapat ay BICAM sa PICC, ngunit ipinagpaliban bukas alinsunod sa kahilingan ng mga technical staff ng Senado at Kamara. Ayon po kay Senador Gatchalian, kung sakaling hindi matapos ang BICAM hanggang Linggo, maaari pa nila itong tapusin sa araw ho ng Lunes. Abay, so mag-extend muna. Wala munang bakasyon ng mga mambabatas natin, ano ha? Meron para hong sapat na panahon para sa target na December 22 na ratifikasyon ng 2026 National Budget. RH Break Time. At ngayon sa ating pong mga report, mga kaibigan, meron po tayong update mula sa Malacanang. Yun daw hong kantyaw na optics lamang ang pakiusap ni Pangulong BBM na gawing prioridad ng Kongreso. Ang anti-political dynasty bill labay sinoplaho, binaraho, sinupalpal ng ating alamin sa report ni RH14, Let Narciso. Miss Let. Ray, sinupalpal nga ng Malacanang ang mga batiko sa hiling ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Kongreso na aksyonan ang anti-political dynasty bill. Partikular na sinagot ng palasyo ang pahayag ng grupong Akbayan na nagsabing ang deklarasyon ng Pangulo sa 4 na priority bills ay propaganda lamang dahil hindi sinertipikang urgent ang panukala. Sa press briefing, iginit ni Palace Press Officer Claire Castro na malinaw naman ang mensahe ng presidente sa mga mambabatas na pag-aralang mabuti ang panukala. Hindi anya ito dapat madaliin at sa halip ay mas mainam na pagdebatehan itong maigi para marinig ang lahat ng suggestion at opinion. Para kay Castro, ang pag-apura sa paggawa ng batas ng hindi inaral na mabuti ang maituturing na pagpapapogi lamang. Narito si Yusek Castro. Paanong iuutos ng Pangulo na ito'y mapapadali? Kung may mga issues na dapat nalinisin, may mga issues na dapat maayos. So, ang pagpapautos ba or rather request na araling mabuti bago magsagawa at maipasa ang batas na ito ay pang-optics lang? Hindi ba ang nais natin ay magandang batas? Hindi minamadali. Ang pagmamadali sa paggawa ng batas pero kulang, yan po ang para sa optics lang. Si PCO Undersecretary Claire Castro. Ito si Let Narciso para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Ms. Let Narciso. Samantala naman, meron naman po tayong update mula po sa Kamara. Anti-dynasty bill. Mangailangan daw po ng pag-amyenda sa ating saligang batas kapag ito'y naisabatas. So magkarugtong pala yun, ano ha? Opposite ba yung nakasaad sa ating konstitusyon sa isinusulong na anti-dynasty bill?
Actually, tagal-tagal na yung panukalang yan pero hindi lang matuloy-tuloy, hindi lang ma-aprobahan dyan sa Kongreso. Kasi ang daming nasasagasaan, ano? Ngayon, malalaman natin kung talagang seryoso na nga ba itong ating mga mambabatas na maisakatuparan na itong anti-political dynasty bill na to. Ano po? Ating alamin ang update mula kay RH12, Milky Rigunan. Milky. Ray, hindi lang pala ganun kadali kapag naipasa itong anti-dynasty bill dahil ang kakambal daw nito ay pag-amyenda sa ating saligang batas. Yan ang sinasabi naman ng isang abogado na mambabatas. Hindi tatayo ang anti-dynasty bill kung hindi maamyendahan ang ating saligang batas. Itong paliwanag ni ako Bicol Party List Representative Alfredo Garbin Jr., Vice Chairman ng House Committee on Constitutional Amendments. Pabor si Garbin na isang abogado sa mga layunin ng panukala para umano mawakasan na ang paghari-harian ng iilang pamilya. Pero paliwanag ni Garbin, malinaw ang qualifications sa ating saligang batas na mga criteria sa pagkandidato. Kabilang dito ang natural-born Filipino citizen, able to read and write, at iba pa. Wala dito ang mga panukalang pagbabawal sa pagkandidato ng hanggang sa ika-4 na antas o 4th degree of consanguinity and affinity. Paliwanag pa ni Congressman Garbin na ipatutupad lang ito kung babaguhin daw ang ilang probisyon ng ating saligang batas. Ibig sabihin, isasabay ang amyenda sa ating konstitusyon. Ako si Milky Rigunan, nagula para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Milky. RH Break Time. Samantala naman, higit daw po sa 28,000 PDL, abay, mga boylaya na. Napalaya na raw ho simula 2022. Ayun, ilang kaya ngayong taong ito, ano ha? Ayon po yan sa Bureau of Corrections. Ating alamin sa report ni RH27 Noche Kakas. Noche. Lakay, Ray, umabot na sa 28,616 persons deprived of liberty ang napalaya ng Bureau of Corrections simula June 2022 hanggang yung araw December 12, 2025. Kabilang na dito, Lakay Ray, ang mga napalaya simula November 1 hanggang ngayong araw na 1,009 PDLs. Sa isang seremonya kanina sa Bureau of Corrections National Headquarters sa Muntinlupa City, naging guest of honor si Acting Justice Secretary Frederica Vida, kung saan nakahanda umano tumulong sa mga PDL sa lahat ng kinakailangang dokumentasyon upang maging maayos ang kanilang paglipat pabalik sa buhay sibilyan. Binigyang diin naman ni Bucor Director General Gregorio Calapang Jr. ng mga pinalayang individual ay may mahalagang kasanayang hinasa sa pamamagitan ng mga programang pagsasanay na pinangisuwaan ng TESDA habang nasa ilalim ng kanilang pangangalaga. Ang mga pinalayang PDL ay mula sa iba't ibang prison and penal farm sa bansa. RH27, Noche Kakas, DZRH, una sa Pilipinas. Noche! Yes, Lakay Ray. Kumusta mga dinaanan mong kalsada ngayon? Ay, nako, kanina nung ang ganda ng sagot mo, nako. Ha? It's a Friday ngayon. It's a Friday. Kaya ano na yan, noted na yan na pero Friday na Christmas rush pa. Yes. Mapapaaw ka talaga niyan eh. Di ba? Lalo na kung sabayan pa ng mga sale. Naku ng po. mga mall. Ay, sus po. Naku, Diyos ko po. Kaya ingat po tayo. Abay, kapag natatraffic, abay, ano ang gagawin na pag natatraffic by Noche? Sit back, relax, and enjoy the view. Yes. Relax and enjoy. See a movie today. See a movie today. Uy, wag ka manonood ng pelikula ba nagmamaneho ka? Delikado yan. Ha? Mukhang natatraffic ata din eh. Na-traffic na ako kanina pa. Diyos mio. Pag-ahon pala ng Makati Mandaluyong Bridge, traffic na. Kaya pala napapaaw ka pala. Mapapaaw ka talaga.
Ha? Yun. Ay, sus apo. Pagka pinaano mo yung papaaw na yan ang daming natutuwa dyan. Lakay. Sige, hanggang mamayang gabi pa yan. Out na yan. Out na yan. Salamat, Bay Noche. Ingat ka palagi. Sa mga motorista na babiyahe palabas ng Metro Manila, mag-ingat sa biyahe at umalis ng maaga para makarating sa oras na ang pinupuntahan. Balik kayo na kayo. Thank you, Noche Kakas. At ngayon, atin naman kumustahin ang area ho ng Baguio City. Abay, kumusta na kaya ang Baguio City ngayon? Ngayong marami na naghahanda para sa darating po na Pasko't Bagong Taon. Tawagan natin ang report mula kay RH41, Lakay Romy Gonzales. Lakay Romy, kumusta ka na dyan sa Baguio? At tutudo Lakay. Ay, umuulan! Wow! Umuulan sa Baguio City. Wet, how wet? At siguro may mga about 30 minutes na nakararanas na malakas na ulan dito sa lungsod ng Baguio. In fact, nandito tayo ngayon sa heart of the city, Session Road, Lakay. At talaga namang tignan mo, medyo mga traffic ngayon dahil biglang umulan dito sa Baguio. Pero maghapon, maganda naman ang panahon. Pero bigla ngayon lang, say about 30 minutes ago, biglang bumuhos ang ulan ngayon. Kung kaya't pinapayuhan yung ating mga kababayan na akit ng Baguio City, lalo na yung dadaan dyan sa may area ng Cannon Road, Lakay, na medyo mag-ingat sa kanilang pagmamaneho, pakyat ng Baguio City, sapagkat kung ganitong medyo maulan, hindi maiwasan na may mga malalaglag na mga bato at lupa dyan sa area ng Cannon Road. Of course, sa Marcos Highway din, medyo dumadami na rin yung nangyaring landslide dyan, kung kaya't medyo ingat-ingat lang. Pero just the same, marami pa rin mga kababayan po natin o bakyat dito sa Baguio City kasi hindi na, kumbaga, ay nagsimula na kasi yung Christmas in Baguio, Lakay. Ito na yung peak ng tourism dito sa Baguio City, kung kaya't sa ngayon ay napakarami na mga bisita at yung mga hotels natin medyo masigla yung kanila accommodation sapagkat marami ang nakacheck. In fact, up to Christmas until New Year, fully book yung ibang mga hotels na dito, kung kaya't pahirapan kung ngayon ka pa lamang magbubuk ng yung accommodation, medyo mahirapan ka. Pero meron namang mga homestay, yung mga transient houses natin, at meron na rin mga condominium dito, Lakay. Medyo, alam mo ba, malaking business na ngayon yung condominium dito talaga? Dahil nagiging ko na rin, ipinapaupa na rin kasi yung kanilang units ko. Oo. Medyo mahal nga lang, pero just the same, okay lang, sapagkat nakakatulong din para at least yung mga kababayan po natin hindi makahanap ng kanilang accommodation, mga hotels, merong sasalo ng mga condominium units at yung mga transient houses. At ito yung at least, kumbaga, kahit na maraming tao, kayang i-accommodate ng Baguio City, itong maraming bisita na aakyat ngayong panahon ng Pasko dito sa summer capital of the ano yan, di araw-araw, gabi-gabi, may mga activities dyan, may mga event? Yung area ng Rose Garden, merong nilagay dyan na parang market, parang open market. Pero sa John Hay, binuksan din, ngayon, nagbukas na yung Camp John Hay Market na rin, Lakay. Kung kahit pwedeng dumayo dyan yung ating mga kababayan, siyempre yung sa Baguio Country Club, yung Christmas Village, pwedeng puntahan din yan. Pero konting may bayad naman ito. Pero just very, very minimal. Maganda. Ito yung ginawa ng mga hoteliers dito. Yung Camp John Hay, yung Baguio Country Club ng Sagaron, saka yung Baguio Tourism Council. Yun ang ginawa ngayon para at least kahit na nandun ka sa area ng Country Club, sa John Hay at sa Burnham, meron ka makikita at mapupuntahan at at least merong mga market na sasalubong sa iyo, Lakay. Alright. Salamat kay Romy, and ingat palagi dyan, and advance Merry Christmas. Tsaka binabati pala natin yung bagong kasal. Oo, sina Jerry B. Jerry B. Mabel. Si Maribel A. Yan, happy wedding sa ating mga kasamahan. Magparami sila. Araw na ito.
So yan po na latest na update sa Summer Capital of the Philippines. Ito si Romy Gonzalez para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you. Salamat kay Romy Gonzalez. Samantala, pinayagan na po muling dumaan ang mga truck na hanggang 15 tons ang bigas sa may San Juanico Bridge matapos pong inanunsyo ni Pangulong BBM ang partial reopening ng tulay na kasalukuyan pong sumasailalim sa retrofitting. Personal nga po in-inspeksyon ng Pangulong tulay sa Tacloban City kung saan tiniyak niyang mas mabilis kaysa sa inaasahan ng progreso ng naturang proyekto. Samantala naman abay nagtungo rin po ang Pangulo para makita ang Oplan kontra baha diyan po sa Bacolod City. Kabilang po malalaking clearing and dredging operation sa mga ilog at kanal sa naturang lungsod. At heto, abay good news ho sa mga motorista. Abay meron pong rollback na inaasahan next week. Posible daw pong humigit kumulang sa payat naman 30 sentimos ang iro-rollback daw po sa bawat litro ng gasolina, 60 centavos naman sa bawat litro ng diesel at 65 centavos ang posibleng rollback sa bawat litro ng kerosene. At ngayon, dumako na po tayo sa ating break time global news. Suspect daw po sa likod ng pagpatay kay US right-wing activist Charlie Kirk abay humarap daw po sa korte sa unang pagkakataon. Ating alamin sa report ni James Galange. James. Lakay Ray, humarap na nga sa unang pagkakataon sa korte si Tyler Robinson, ang suspect sa likod ng pagpatay kay Charlie Kirk, ang kinilalang US right-wing activist at social media influencer. Unang hiniling ng kampo ni Robinson ay pagbawal ang mga media sa loob ng hukuman dahil may tutuloy ng high-profile case ang naturang kaso. Ngunit dahil sa pangamba ng mga media organizations sa pagkakaroon ng transparency at kalaunay pinayagan din ito ng korte. Nakaharap sa patong-patong na kaso si Robinson, kabilang na aggravated murder kung saan maaari siyang patawan ng death penalty kung sakaling matunayan ang kanyang mga akusasyon. Patatagang ang suspect na mismo naunang subuko sa mga otoridad matapos aminin nito sa kanyang ama ang nakakilala sa kanya mula sa mga nakitang CCTV footages sa pinangyarihan ng insidente sa Utah. Sa naganap na hearing ay hindi pa sumailalim sa plea deal si Robinson habang patuloy pag-aaralan pa ng korte ang kanyang kaso. Nakatakda naman ang kanyang ikalawang pagdalo sa pagdinig sa darating na January 16, 2026. Ito si James Galange ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, James. Atin namang alamin ang update sa larangan po ng sports. Aliyah Finegan, Kimberly Custodio at Dean Rojas abay nagdagdag daw po ng gintong medalya para po sa Pilipinas sa Southeast Asian Games 2025. Go ahead sa your report, Miss Millie Borja. Nagbigay ng dagdag na ginto para sa Pilipinas sina gymnast Aliyah Finegan at jiu-jitsu athletes Kimberly Custodio at Dean Rojas sa pagpapatuloy ng 2025 Southeast Asian Games sa Thailand noong Webes. Nagwagi si Finegan sa Women's Vault Finals matapos ang review at recomputation na hiniling ni POC President Abraham Tolentino. Si Custodio naman ay tinalo ang katunggaling Thai sa Women's 49 kg habang nagtapos sa unang pwesto si Rojas sa Men's 85 kg. Nagdagdag naman ang dalawang pilak si Kyla Sanchez mula sa Women's 50-meter backstroke at 200-meter freestyle. May pilak din si Hailey Garcia sa uneven bars, Clarence Sarza sa Women's 46 kg at Iman Xavier Baluyo sa Men's 69 kg. Nakuha ni Justin De Leon ang dalawang bronze sa Men's rings at Men's floor exercise. Sa demo sports na mixed martial arts, nagkampiyon si Jelly Bulaong sa modern 60 kg habang nag-bronze sina Gina Araos, Jean Claude Saclag, Denzel John Alipio at Giselle Daya sa kani-kanilang kategorya. Sa team sports, pumasok sa semifinals ang Philippine Women's National Football Team matapos talunin ng Malaysia at 6-0. Samantalang natalo ang Alas Pilipinas Women sa Thailand sa kanilang opening match in a sweep na naglalagay sa kanila sa must-win situation kontra Singapore sa Biyernes. Magbubukas ang kampanya ng Alas Pilipinas Men sa Sabado kontra Myanmar. At yun ang mga latest updates sa mundo ng sports. Ito si Millie Borja ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Miss Millie Borja. Ngayon po sa showbiz, Die with a Smile. Nina Lady Gaga at Bruno Mars sabay number 1 daw po sa 2025 Year-End Hot 100 Songs chart ng Billboard. Go ahead sa your report, Miss Angelica Cosme. Nanguna ang hit song Die With a Smile ni Lady Gaga at Bruno Mars sa year-end 2025 Hot 100 Songs chart ng Billboard.
wanna be next to you. Sa 67-year history nga ng Billboard, ito ang kauna-unahang pagkakataon na duet ng isang male and female soloist ang nag-number 1. Magunita na sa unang bahagi ng taon, 5 linggo na malagi sa top spot ng US Hot 100 Singles Chart ang Die With A Smile na siya ring may hawak ng titulo for Best Pop Duo Group Performance sa 67th Grammys. Bukod naman sa naturang love ballad, isa pang kanta ni Bruno ang nakapasok sa top 10 ng year-end Hot 100, ang kanilang viral collab na Apathy ni Blackpink Rosé. Habang may solo achievement din si Mother Monster Lady Gaga na siyang nanguna sa year-end Dance Electronic Artist Chart ng Billboard. Samantala, kung TikTok Year-End Music 2025 naman ang pag-uusapan, Hands up, Gabriella, Gabriella, hands up, Gabriella, la, la. ang multinational girl group na Cat's Eye ang itinanghal na global artist ngayong taon. Thankful naman ang Gabriella hitmakers sa endless support ng kanilang fans o icons across the globe. Habang ang namayagpag naman sa listahan ng top global song ng TikTok this year ay ang Pretty little baby, I'm so in love with you. Pretty Little Baby ng yumaong American singer na si Connie Francis. Sa tala ng naturang social media app, ginamit ng netizens ang Pretty Little Baby higit 28 million times sa kanilang mga video. Magunita na bago na maalam ang mga awit ng Hulyo, nagpaabot pa ito ng pasalamat matapos mabalita ang viral ngayon ang kanyang kantang inilabas higit 6 na dekada na ang nakalipas. At yan ang latest sa mundo ng mga sikat. Ito po ang inyong showbiz angel ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you. Maraming salamat, Miss Angelica Cosme. RH Break Time. Salamat do sa matumutok sa balitaan sa Break Time. Thank you sa ating mga nakasama sa buong DZRH News Team. Inyo pong lingkod mga kaibigan, si Ray Sibayan. Para pa rin po sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Pilipinas ang oras, 5:06 ng hapon. This time check is brought to you by